Ang pinaka-explanation ng Akika word is, dito sinasagawa ng mga Muslim yung pagbibinyag ng batang sanggol or yung kakasilalan ng bata. Assalamualaikum. May nais lang po akong iparating at ipaunawa sa mga kapatiran. Ang akika po ay ang hayop na kinakatay dahil sa batang isinilang bilang pasasalamat kay Allah sa pagkakaroon ng supling. Kinakatay ito sa ikapitong araw ng sanggol. Sunna po ito sa mga may kakayahan. Sa mga walang kakayahan ay wala na po silang dapat na alalahanin. Hindi ito katumbas ng binyag, hindi rin ito binyag, at hindi rin katulad ng binyag. Ang binyag ay katuruan ng mga Kristiyano. Ginagawa nila ito dahil sa paniniwala nila na upang maging ganap na Kristiyano ang sanggol. Wala pong binyag sa ating mga Muslim. Sa paniniwalang Islamiko ay bawat sanggol na isinisilang ay Muslim. Nagiging Kristiyano o Hudyo lang ito dahil sa kanyang mga magulang. Ang meron sa ating mga Muslim ay ang akika. Kabilang sa mga wisdom nito ay bilang pasasalamat kay Allah sa pagkakaroon ng anak. Hindi nangangahulugan na kung hindi mapag-akikahan ang sanggol ay di siya magiging ganap na Muslim. Kaya magkaiba po ang binyag at akika. Kaya mali pong sabihin mga kapatid na ang akika ay binyag. Kapag magtatanong po tayo para matumbok natin yung tamang impormasyon na hinahanap natin kung sino ang nakakaalam sa bagay na nais nating malaman, ay yun po yung tanungin natin. Halimbawa, kung ang nais mong malaman ay ilang pirasong pandesal ang nagagawa sa 10 kilong arena. So dapat ang tanungin natin dyan ay ang mga baker, yung mga panadero. Huwag po nating itanong sa mga mekaniko. Kasi ano ba naman ang kinalaman ng isang mekaniko na ang tanging alam niya ay ang hinggil sa makina? Anong kinalaman niya sa kung ilang pirasong pandesal ang lumalabas sa 10 kilong arena? So, ganun din po mga kapatid sa Islam. Kung ang nais nating malaman ay patungkol sa Islam, make sure na yung mga legit na mga may alam sa Islam yung tatanungin natin para matumbok natin yung tamang impormasyon. Huwag natin tanungin yung mga vlogger na hindi naman maalam sa Islam. Anong aasahan mong tamang impormasyon ang maibibigay nun sa'yo? Isa pang punto na nais kong iparating, kung tinatanong tayo hinggil sa mga bagay na hindi natin saklaw, huwag po tayong padalos-dalos mga kapatid. Matuto po tayong magsabi na wallahu alam, hindi ko alam, la adri, hindi ko alam. Huwag po nating ikahiya na magsabi na hindi ko alam, tanong natin sa mga may alam. Hindi po yung nakakayang sabihin mga kapatid sa Islam. Hindi yung padalos-dalos tayo na magsasalita. Dapat alamin mo kung ano yung limitasyon mo. Kung ano yung saklaw lang ng iyong kaalaman, doon ka lang. Huwag mo nang pakialaman yung mga bagay na hindi naman saklaw ng iyong kaalaman. So, ito po ay payo sa lahat ng mga kapatiran, mga kapatid sa Islam. At nawa po ay hindi niyo po ito mamasamain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.